Ayan, magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay nasa ah, ika-apat na put isang yugto ng ating prayer and fasting for the nation. Ayan, nawa po ay nasa mabuting condition po ang lahat. Ayan, and then bago po muli tayo mag-start sa ating um, uh, devotion for tonight, let us all pray po. Lord, salamat po sa araw na ito na ibigay niyo po sa amin. Lord, thank you, Lord God, for the another opportunity, Panginoon, upang makapakinig muli, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord God, upang makarinig muli, Lord God, ng inyong uh, mga salita, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord God, na binigyan niyo po kami, Lord God, ng ng time, Panginoon, upang uh, ma- makapakinig sa inyo, Panginoon, at nawa po lahat po ng papakinggan po namin, Panginoon, ay maisabuhay po namin. I-bless niyo po ang bawat isang mga nanonood, Lord God. I-bless niyo po ang buhay nila, Lord God, sa iba't ibang aspeto ng buhay, Panginoon. At Lord, ikaw po ang maging center, Lord God, ng gawaing nagawain na ito, Panginoon. Lord, give us guidance and protection, Lord God, sa mga gagawin po namin, Panginoon. At Lord God, may you continue, Lord God, to bless us, Panginoon, this year 2025, Lord God. Thank you, Lord God, for all of your blessings. Thank you, Lord God, for your unconditional love. And thank you, Lord God, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So again po um yung ating theme po for this season ay um yung mga bagay po na i-impose po natin sa yung mga bagay na i-impose ko sa sarili ko this 2025 in order to level up my commitment unto the Lord. Okay? So I have um uh meron po ako ditong three things po na i-impose ko sa sarili ko na pwede nyo rin po magamit to level up our commitment sa Lord this 2025. So alam naman po natin na uh, marami po tayong napagdaanan nung year 2024. Iba't iba po yung lesson na natutunan natin or yung lesson na binigay sa atin ng Lord. Marami rin po yung iba-iba po yung nangyari sa buhay natin. Meron pong mga tao pong ah, itinawag po noong 2024. Meron pong mga taong umalis po sa Lord noong 2024. Meron din po mga taong nagpatuloy po sa kanilang ministry or commitment po sa kingdom ng ating Lord. So, sabi ko nga po, meron po ako ditong tatlong bagay na i-impose ko sa sarili ko this 2025. Una na po dito is yung putting God first or yung make Him our priority. Okay? So, ano po bang ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito ay yung uunahin po natin si Lord sa lahat ng bagay. For example po, meron po tayong like may gawain po sa church and then you have to choose kung sino po yung uunahin. Lagi po nating uunahin ang Panginoon. Sa lahat po ng bagay po na gagawin po natin, either it's all about sa studies, sa work, or etc. Lagi po nating uunahin ng Panginoon. Kapag po malungkot tayo, pag masaya tayo, let us put God first. Kasi sabi nga po, 'di ba, you can make it without Jesus. So ibig sabihin po, lahat po ng mga bagay na ginagawa natin is hindi natin magiging successful to na gawin without Jesus. So dapat po lagi po nating uunahin ng Panginoon sa lahat po ng bagay na gagawin natin. Lalo na po this year 2025. Kasi ano nga po ba yung mga possible na mangyari if this year 2025 si Lord po ay nasa top 2 lang natin, nasa top 3, top 4 or top 5, 'di ba? Hindi po tayo
hindi po natin ma-level up yung commitment natin kay Lord kung may mas iba pa tayong inuuna kaysa sa Kanya. So, dapat po, in everything we do, dapat po lagi pong una ang Panginoon. Hindi po huli, or hindi po pangalawa, hindi po sa susunod. Lagi pong una dapat ang Panginoon. Kasi, sabi nga po dito sa Matthew chapter 6, verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So sabi po dito, 'di ba? I-seek po natin yung kingdom ng Panginoon. Sabi po ba dito, i-seek second, 'di ba? Pero sabi po dito, seek first. Unahin po natin na what? I-seek yung kingdom ng Panginoon, 'di ba? Wag po natin unahin yung ibang bagay. Although yung ibang bagay po importante sa atin, or like mahalaga sa atin, pero mas mahalaga po yung si Lord. So dapat po seek po natin first yung kanyang kingdom. At sabi nga po, kapag po gumawa po tayo ng bagay na makakapagpataas sa pangalan ng Panginoon, or kapag inuna po natin yung Panginoon, meron naman pong gagawin yung Lord sa atin, 'di ba? Di naman po tayo papababayaan ni Lord, 'di ba? Sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, kung siya po yung inuuna po natin. Second naman po is pray. So, we have to spend more time with Him. Bakit po ba kailangan nating mag-spend ng more time this year? Or bakit ko nga po ba nasama dito sa list ko yung spend more time with Him? Kasi I believe po na kapag po nagbabad po tayo, or like, 'di ba po sabi po nila yung pray, it is a communication po with the Lord, 'di ba? Like sa mga friends po natin, family, or romantic relationships, hindi mag-work yung relationship, or hindi magdi-deepen yung relationship if wala tayong communication sa isa't isa. So, ganun din po kay Lord, 'di ba? Kailangan po, lagi po tayong nakikipag-usap sa Kanya, lagi po tayong nakikipag-communicate sa Kanya through prayer. So, we need to spend more time with Him po. Kasi po, kung mag-spend man tayo ng time, 'di ba, sa ibang bagay, at sabi ko nga po nung una, hindi po natin inuuna yung Lord, ano pong mangyayari sa commitment po natin sa Kanya? So, hindi po tayo magle-level up. Hindi po magle-level up yung commitment natin. And then, hindi din po magle-level up yung faith natin kay Lord kung hindi po tayo nag-i-spend ng maraming time sa Kanya. So, kahit naman po, hindi naman po 24 hours tayo makipag-usap sa Lord, diba? Kahit bigyan lang po natin siya ng minuto or ng isang oras lang po, diba? To do different things like journal, magbasa ng Bible, mag-worship sa Lord, diba? Mag-pray, makipag-usap sa Kanya. Kasi, kailangan din po natin makipag-communicate kay Lord. Kasi, bakit po? Paano po niya tayo mag-guide sa path na para sa atin kung hindi po tayo nakikipag-usap sa Lord, or kung hindi po natin hinihingi yung parang sign, or yung parang, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Kung hindi tayo nag-a-ask kay Lord, diba? Paano niya tayo sasagutin? So, dapat we have to spend more time with Him. Sabi nga po dito sa James chapter 4 verse 8, "Come near to God and He will come near to you." So, kung lumapit daw po tayo sa Panginoon, at lalapit sa atin ang Panginoon. So, 'di ba, it feels safe po. 'Di ba, parang kapag nakanasan niyo po ba yung kapag nag-soak po kayo sa presence ni Lord, 'di ba? Yung parang andito lang siya sa harap mo, sa tabi mo, parang safe na safe yung pakiramdam mo, parang walang anything na mangyayari sa yung masama kasi kasama mo ang Lord. So, 'di ba, napakasarap sa feeling na napakalapit natin sa Lord, or napakasarap sa feeling na malalim yung relationship natin kay Lord, lalo na sa panahon natin ngayon na
pasama na ng pasama ang mundo. And then, madali tayong matempt, especially ang mga kabataan, madaling matempt sa mga worldly things. So, dapat lang na mag-spend tayo ng more time with Him than other things like sa mga friends natin, 'di ba? Sa mga kaklase natin, we always natin napiliin na mag-spend ng time kay Lord. Kasi what? It also serves as our guidance, 'di ba? Or protection po sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Ang gusto po ni Lord sa buhay natin is yung mag-spend tayo ng time sa Kanya, 'di ba? Si Lord po, ano siya, para siyang sweet, ganun. Gusto niya na sa Kanya lang tayo nakafocus, 'di ba? Or gusto niya, siya lang yung inuuna natin, yung pinaprioritize natin, sabi ko nga sa una, and then siya lang din yung sa Kanya lang din natin ini-spend yung time natin. Kasi, 'di ba, maikli lang ang buhay, 'di ba? Kung masarap mag masarap lumapit sa Lord habang maaga pa, 'di ba? Habang mahaba pa yung buhay mo, habang bata ka pa, 'di ba? Masarap na lumapit sa Panginoon. Masarap na kasama mo yung Lord sa buong buhay mo, 'di ba? Since birth. So, sabi dito is the more time we spend with God, the more He will be involved in our lives. Sabi ko nga po kanina, sabi nga po sa verse, kapag lumapit tayo sa Panginoon, mas nagiging involved tayo mas nagiging involved ang Lord sa buhay natin. Kung lumapit tayo sa Panginoon, parang, alam mo yun, yung logic lang, pag lumapit tayo sa Panginoon, lalapit rin siya sa atin, 'di ba? Hindi lalayo, 'di ba? Kasi may mga bagay na may mga situation na, for example, sa friends, 'di ba? Tayo yung lumalapit pero sila pa yung lumalayo. Pero sa Panginoon, pag tayo yung lumapit, lalong lalapit sa atin ng Panginoon, 'di ba? Hindi niya tayo i-ignore. Sabi nga po dito, He is available 24/7. So, 'di ba? Ang galing na si Lord, available siya 24/7, anytime, anywhere, 'di ba? Kahit nasan ka man, kahit ano man yung pinagdadaanan mo, bedtime man, 'di ba? Laging available sa atin si Lord. So, grab the opportunity to spend time with Him. And then, lastly po is yung living our old ways, or iwanan po yung mga bagay na dati na nating ginagawa bago tayo makakilala sa Panginoon. Sabi nga po dito sa Proverbs chapter 26 verse 11, as a dog returns to its vomit, so fools repeat their foolishness. So sabi po dito is parang sa buhay lang din ng tao to, 'di ba? Kung bumalik tayo sa dati nating ginagawa, parang inuulit lang natin yung kamalian na inalis na sa atin ng Panginoon, 'di ba? Yung past experiences or yung past na mga nangyari sa atin, parang binabalikan lang natin or ine-enjoy ulit natin kung babalik tayo dito. Pero kung babalik tayo dito, inalis na nga sa atin ng Lord yun, 'di ba? So you have to surrender. 'Di ba? I-surrender mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo dati before ka makikilala sa Panginoon, 'di ba? Minsan mahirap tayo mag-surrender ng mga bagay. Ano ba yung, for example, yung bisyo natin? Kasi since napapakain nito yung flesh natin, na-enjoy natin na-enjoy ng flesh natin yung pagbibisyo, hindi natin siya maiwan-iwan, 'di ba? Kahit gaano yung effort natin na tigilan to, lagi tayong natetempt na balikan to. Pero sabi dito is, you have to surrender it to God. Okay? So, dapat, kapag na-surrender na natin kay God, yung old ways natin, or yung mga dati natin ginagawang mga bagay,
kailangan wag na tayong lilingon, 'di ba? Kapag redirect na tayo ng sa path na para sa atin, wag na tayong babalik pa sa path na hindi naman para sa atin. So sabi dito, giving our life to Jesus means losing your old life. He will replace it with something better. Okay, for kapag daw binigay natin yung buhay natin sa Panginoon or this year 2025, kapag binigay natin yung buong buhay natin sa Panginoon this year 2025, ibig sabihin daw nito ay yung pag-iwan natin sa dati nating buhay. Okay? So kaya ko po to in-include kasi as a youth, 'di ba? Meron din naman, I'm not a perfect human being. So, nakagagawa din ako ng mga kasalanan. And this year, 2025, I want to, what? To leave my old ways and replace it with, what? New ways or new things na mabuti or nakakalugod sa harap ng Panginoon. Sabi nga din dito, He will replace it with something better. So, when God removes something in your life, He will replace it with something better. Mas better pa doon sa nauna. 'Di ba? For example, hindi naman aalisin sa atin ng Lord yung isang bagay. Kaya ang bisyo, hindi aalisin to ng Panginoon sa atin kung hindi nakakasama sa atin. And kung hindi nito maapektuhan yung faith and then yung commitment natin sa Kanya. 'Di ba? So, always natin tandaan na kapag parang sinasabi sa atin ng Lord na iwanan natin yung ganitong buhay, yung iwanan natin yung ganitong bagay, lagi nating isipin na papalitan to ng Lord ng mas better doon or mas maganda at mas nakakabuti para sa atin. Sabi nga din dito sa Romans Chapter 8 verse 18, the pain that you've been feeling can compare to the joy that's coming. So if we feel hurt, 'di ba? If we get hurt kung naiwanan man natin yung ganitong buhay, nasaktan tayo because of it kasi mahal na mahal natin yung buhay na yun, nakasanayan na natin yung gawin. What? It can compare sa joy na paparating, 'di ba? Kapag nakaramdam tayo ng pain because of it, lagi nating tatandaan na may kasunod itong joy. Akala natin parang ang sakit, 'di ba? Sa una masakit, pero habang tumatagal, habang mas na-realize natin kung anong mga ba yung purpose ng Lord, kung bakit niya ito tinanggal sa atin, mas makikita natin kung ano nga ba talaga yung yung dahilan ng Lord kung bakit niya yun inalis sa buhay natin. Kasi mas gusto ng Lord yung nakakabuti para sa atin. So, this 2025, let us live na po yung mga dati nating gawi. 'Di ba? Kung gusto po natin mag-level up yung commitment natin sa Panginoon, kung gusto natin ibigay yung buhay natin sa Kanya this 2025, i-face na po natin yung new journey para tayong born again. 'Di ba? Parang kakabaptize lang natin. Iwanan na natin yung mga dati nating gawi, 'di ba? Parang ilubog na natin siya or iwanan na natin siya, 'di ba? Wag na tayong dilingon pa. Sabi din dito, and realize that you never lost anything. So 'di ba, habang tumatagal kapag nagkakaroon tayo ng realization na ano nga ba yung purpose ng Lord kung bakit niya to inalis sa buhay natin. Lagi po nating tandaan na laging may purpose ng Lord sa bawat gagawin niya sa buhay natin, 'di ba? Hindi naman tayo pagtitripan ng Lord na may gagawin siya sa buhay natin kasi trip niya lang, kasi wala lang, gusto niya lang, 'di ba? Pero lagi po nating tandaan na meron po yung purpose and we have to find that purpose. We have to know that purpose. Sabi po dito, ma-realize daw po natin na hindi naman talaga tayo nawalan ng kahit ano, 'di ba? We never lost anything. It was God redirecting us to where we are meant to be. So, sabi po, ma-realize po natin na hindi naman talaga tayo nawalan. Redirect lang tayo ng Lord saan?
sa past, ayan, sorry po, nawala. Pero, let's go back po sa topic natin, di ba? So, ulitin ko po na ma-realize daw po natin na hindi naman talaga tayo nawalan ng kahit anong bagay. 'Di ba? Kapag may tinanggal sa atin ng Lord, hindi naman talaga tayo nawalan or hindi talaga tayo natanggalan. Sabi dito, riniredirect lang tayo ng Lord sa bagay na para talaga sa atin, 'di ba? Yung plano niya, 'di ba? Kapag kasi ang isang tao, 'di ba sabi nga, let us laging mas better yung plan ni Lord kaysa sa atin. And then may mga ibang tao na what? Doon pa rin sila doon ginagawa pa rin nila yung plano nila, yung sarili nilang plano sa buhay nila. Hindi nila sinusunod yung plano ng Lord sa buhay nila. So, may tinatanggal ang Lord sa buhay natin. And then, gusto ni Lord na what? Ma-save tayo or gusto ni Lord na dumaan tayo sa tamang path, sa tamang daan. Gusto ni Lord na doon tayo dumaan sa plinano niya para sa atin or sa itinakda niya para sa atin, 'di ba? So this 2025 po, let us level up our commitment sa Panginoon using these three things. Let us sabay-sabay po nating gawin tong tatlong bagay na ito para po mas papalevel up natin yung faith natin kay Lord. Kasi kung hindi po natin gagawin yung tatlong bagay na ito, parang hindi na rin po tayo willing na na i-level up yung commitment natin sa Panginoon. So, it would be a hard process for all of us. Magiging mahirap tong proseso. Pero, trust God na ang magiging resulta nito ay maganda at what? Maganda para sa atin at better. 'Di ba? Better kesa sa old self or old life natin, 'di ba? Let us always what? Let us always look for like something new, 'di ba? Let us surrender all of our old life para i-face natin yung new life na para talaga sa Lord. So, let us declare po na this year, this 2025, sabi nga po sa team, mag-thrive tayo as one community, 'di ba? Mag-thrive tayo as one community. Paano nga po ba tayo mag-thrive as one community? Kailangan po natin kailangan po kumilos ng each individual, hindi lang po yung leader, hindi lang po yung si ganto, si ganyan. Kailangan po lahat po tayo kumikilos. So, kailangan po lahat po tayo nagta-thrive para sa kingdom ng Panginoon. Para mag-level up tayo, not just, 'di ba, nag-i-stay tayo sa isang place. Parang, hindi tayo umaalis sa kinatatayuan natin, 'di ba? Naka-steady lang tayo. So, di naman natin gusto na naka-steady lang tayo. Ang gusto natin ay nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo di tayo parang lumpo na nandito lang, 'di ba? Kailangan natin humayo, 'di ba? At maghanap pa ng ibang soul. So this 2025, let's declare na this year is for Jesus, 'di ba? Na this year is let us surrender this year, 'di ba, sa Panginoon. At let us give this year for the glory of God, for the growth of His kingdom. Ayan. Ayun lamang po, nawa po ay may natutunan po ang lahat na sa mga bagay po na gagawin ko at sana magawa rin po natin this 2025. So bago po tayo mag-end, let us end this devotion with a closing prayer. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Nawa po lahat po ng napakinggan namin, Lord God, ay tumimo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at maisabuhay namin ito, Lord God. Hindi lamang namin ito mapakinggan, Panginoon, hindi lamang kami
ma-touch, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Pero Lord God, sana po ay sana po mag-serve itong inspiration, Lord God, motivation, Panginoon, sa amin, Lord God, upang mag-thrive pa po, Lord God, for the growth of your kingdom this 2025, Panginoon. Lord, help us, Lord God. Give us the courage, Lord God. Give us the pure heart, Panginoon, upang ma-level up po namin yung commitment namin sa iyo, Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, yung nangyari noong 2024, Panginoon, tulungan niyo po kaming iwanan na ito, Panginoon, at wag pong balikan, pero Lord God, tulungan niyo po kami na dalhin, Lord God, lahat ng natutunan namin from the year 2024, Panginoon, at magamit namin ito, Lord God, to expand, Lord God, to help expand your kingdom, Panginoon, this 2025, Lord God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay namin, Panginoon, may gagawin ka sa church namin, Panginoon, may gagawin ka sa Pilipinas, Panginoon, may gagawin ka sa mundo, this 2025, Lord. At what we have to do, Lord God, is to trust you, Panginoon, and to follow you, Lord God. Lord God. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Lord. Thank you, Lord God, for always protecting us, for always guiding us, Panginoon. Thank you, Lord God, for your unconditional love, Lord God, na ang pag-ibig mo nga, Lord God, ay tunay, Lord God, na nakakapag inspire sa amin, Panginoon. At Lord God, Lord God, ikaw nga lang, Panginoon, ang aming mapapurihan, Panginoon. Ikaw lang, Lord God, ang aming masamba, Panginoon. At Lord God, tunay nga, Lord God, na wala kang katulad, Panginoon. At hindi ka nagbabago sa mga buhay namin, Lord. Lord, help us, Panginoon, this 2025, Lord. Thank you, Lord God, for everything that you have done, Lord God, in our lives. This is all we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you po ulit sa ating lahat at God bless us all po.